Alam mo ba na ayon sa Biblia, may isang sandali sa kasaysayan kung saan ang mga utos ng Diyos ay hindi lamang sinabi o ipinahayag sa salita, kundi mismong isinulat sa bato. Pagkatapos mailabas ng Diyos ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises, dinala niya ang buong bayan sa paanan ng bundok Sinai upang doon sila makipagtipan sa kanya. Ang bundok ay nababalot ng ulap, may kulog at kidlat at ang buong lugar ay nanginginig. Dahil ayon sa kasulatan, ang presensya ng Diyos ay bumaba sa bundok. Sa harap ng buong bayan, ipinahayag ng Diyos ang mga utos na magiging pundasyon ng kanilang pamumuhay, ang mga utos na nagsasabing walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya na huwag gagawa ng Diyos-Diyosan, huwag gagamitin ang Kanyang pangalan sa walang kabuluhan, igalang ang araw ng pamamahinga, igalang ang ama at ina at huwag pumatay, mangalunya, magnakaw, magsinungaling laban sa kapwa o maghangad ng hindi sa iyo. Pagkatapos nito, inutusan ng Diyos si Moises na umakyat muli sa bundok upang tanggapin ang mga tapyas ng bato kung saan nakasulat ang mga utos na ito. Umakyat si Moises sa bundok Sinai at nanatili roon ng 40 araw at 40 gabi habang sa ibaba ay naghihintay ang buong bayan ng Israel. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagkawala, nagsimulang mawala ng pasensya ang mga tao. Lumapit sila kay Aaron at sinabi na gumawa siya ng Diyos na mauuna sa kanila dahil hindi na nila alam kung ano ang nangyari kay Moises na naglabas sa kanila mula sa Ehipto. Kaya tinipon ni Aaron ang kanilang mga gintong hikaw at gumawa siya ng isang guya na yari sa ginto. At sinabi ng bayan na iyon ang Diyos na naglabas sa kanila mula sa Ehipto. Habang nangyayari ito sa ibaba, nasa bundok si Moises at tinatanggap mula sa Diyos ang 2 tapyas ng bato. Ayon sa kasulatan, ang mga tapyas na iyon ay gawa ng Diyos at ang mga salita na nakaukit dito ay isinulat mismo ng daliri ng Diyos. Ngunit sinabi ng Diyos kay Moises kung ano ang ginagawa ng bayan sa ibaba, kaya bumaba siya mula sa bundok na dala ang 2 tapyas ng bato na may nakasulat na mga utos sa magkabilang panig. Nang makita ni Moises ang pagsasayaw ng bayan sa paligid ng ginintuang guya, nagalit siya at inihagis ang mga tapyas ng bato mula sa kanyang mga kamay at nabasag ang mga ito sa paanan ng bundok. Sinira niya ang ginintuang guya, sinunog ito, dinurog hanggang maging pulbos at ipinainom ito sa mga Israelita upang ipakita ang bigat ng kanilang ginawa. Pagkatapos nito, muling umakyat si Moises sa bundok upang manalangin para sa kapatawaran ng bayan at doon muli siyang binigyan ng Diyos ng panibagong mga tapyas ng bato kung saan muling isinulat ang mga utos. Ang mga utos na iyon ang naging pundasyon ng batas ng Israel at hanggang ngayon ay kilala sa buong mundo bilang 10 utos, mga salitang hindi lamang binigkas, kundi ayon sa kasulatan na inukit mismo sa bato. Ngayon kaibigan, kung ang mga utos na iyon ay isinulat mismo ng Diyos upang gabayan ang tao, bakit kaya hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong nilalabag ng napakaraming tao?